Naghain na ngayon ng patong-patong na reklamo sa piskalya sa lungsod ng Mandaluyong ang negosyanteng si Charlie Atong-ang na inaakusahang mastermind umano sa kaso ng nawawalang sabungero. Kasama sa inireklamo niya ang dating tauhan at nagpakilalang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at isang Alan Bantiles o alias Brown. At sa pagharap ni Ang, itinanggi nito na sinuhulan niya itong si alias Totoy para bawiin ang testimonya. At sa halip, binanggit ni Ang na naunang nangikil pala ito sa kanya ng milyong-milyong piso. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, pera ang tanging nakikitang dahilan ng kampo ni Atong Ang, kaya sila idinadawit dito sa pagkawala at umano'y pagpatay sa mga sabungero. Giit ni Ang, mga disenteng tao sila at hindi mga kriminal gaya ng nagpapakilalang whistleblower na si Patidongan. Makikira lang po. Bigyan po natin ng dapat. Ayan na, sekreto. Dahil nyo sa kilid, oh. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang negosyanteng si Charlie Atong-ang kasama ang kanyang legal team. Naghain sila ng reklamong kriminal laban sa dati niyang tauhan at nagpapakilalang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at kasama nitong si Alan Bantiles alias Brown. Yan ay matapos siyang pangalanan at ituro kahapon ni alias Totoy na umano'y mastermind sa pagkawala at pagpatay sa higit 100 sabungero noong 2021 at 2022. Kasama sa mga isinampang reklamo ng kampo ni Ang conspiracy to commit attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander. Kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Ayon kay Ang, nagsampa sila ng reklamo para linisin ang kanilang pangalan mula sa mga akusasyon ni alias Totoy. Giit ni Ang, disenteng tao sila at hindi mga kriminal gaya ng ibinibintang sa kanila. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse na, pag-aralan niyo rin muna lahat ng binibintang niya. Itinanggi rin ng kampo ni Ang pahayag ni Patidongan na sinuhulan nila ito. Sa halip ay sila raw ang sinubukang kikila ni Patidongan ng 300 milyong piso. Kwento ng isa sa mga abogado ni Ang, inutusan pa siya ni alias Brown na gumawa ng affidavit of recantation na pipirmahan daw ni Patidongan kung magbibigay sila ng 300 milyong piso. After signing, ano ang gagawin? Sabi, plano silang umalis kasama ang parang. Iba mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidongan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US, Schengen visa, which he assisted you. He assisted the family. Giit ni Atong-ang, Pebrero pa raw nang una siyang kikila ni Patidongan nang tumakbo ito bilang mayor sa bayan ng Borobo sa Surigao del Sur. Nagbigay raw siya noon ng 12 milyong piso pero hindi doon natapos ang pang-blackmail ni Patidongan. Talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Pinangalanan din ni Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto at isang Eric De La Rosa na nakamonitor daw sa mga dayaan sa Tupada at direktang nagre-report kay Ang. Pero giit ni Ang, investor niya ang mga taong idinadamay ni Patidongan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Kasi ayon naman sa abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Patidongan na questionable raw ang kredibilidad.
Nahaharap daw ito sa kasong multiple counts of frustrated murder noong 2019 at 2020, gayon din sa kasong robbery noong 2019. Handa raw silang makipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice upang mabigyang linaw ang kaso. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan. Maging si Ang, pinagplanuhan din daw dukutin at ipatubos ng ransom bago patayin ang grupo ni Patidongan. Ginawa raw ang pagpaplano noong nagtatago ang mga ito sa kanilang safe house sa Parañaque. Mag-isip ka doon kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyon ng sarili ko na, tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Alex, ayon sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, hindi maaaring tumayo bilang state witness sa kaso itong si Julie Patidongan dahil siya raw ang itinuturing na most guilty doon sa kasong kidnapping at serious illegal detention na nakasampa dyan sa Manila Regional Trial Court kaugnay dito sa mga nawawalang sabungero. Alex? Okay, Mar, dahil nga nagkontra-demanda nitong si Atong Ang, no, binanggit ba niya at maging sa legal team ni Atong Ang kung sino ba talaga may kagagawa nitong nawawalang mga sabungero? So kung hindi sila, sino? Well, Alex, yan nga yung gusto rin daw nilang masolusyonan at matuldukan. Kaya nga willing daw sila o handa sila makipagtulungan dito sa ginagawang investigasyon ng Department of Justice at ng Philippine National Police para mabigyang linaw itong investigasyon o itong totoong nangyari dito sa mga sabungero na ito. Maging sila raw sa ngayon blanco kung ano yung totoong kwento sa likod ng krimen na ito. Alex? Oo, dahil nagtatanong rin ang ating mga kababayan dahil bakit nga ba nawala itong mga sabungero nito? Siguro balikan natin yung naganap na Senate hearing, Marno. Ang binabanggit dati ni Senador Bato de la Rosa, kaya may mga nawawalang sabungero umano dahil nga sinutsope yung tari ng mga manok. Di ba? Ganun ang kwento. So kung may kamalian, may ginawang illegal, yung sino mang gumagawa ng tsope, maaaring may nag-utos na dapat likidahin natin to, parusahan natin to. Di ba? Parang ganun, Mar. Pero hindi natin matumbok kung sino ba ang nag-utos dito. Yes, Alex, ganyan din yung takbo ng kwento nitong whistleblower na si Julie Patidongan. Ang sinasabi niya, merong mahigpit yung monitoring doon sa mga nagcho-chopping o yung nandadaya doon sa mga sabungan na minamanage nila, no, na kung saan nagsisilbi siyang head security. At yan yung pinalalabas niyang motibo, kaya nga ang itinuturo niya itong may-ari, itong chairman ng Pit Master, itong si Atong Ang. Siya raw ang lumalabas na mastermind o utak nitong pagkawala at pagkamatay nitong mga sabungero. So kanya-kanyang pahayag ito, may aligasyon itong si Julie Patidongan. Kanina umaga may sagot na rin itong si Atong Ang. Kaya nga ang sinasabi ng kampo naman ni Ang, handa silang isubmit yung kanilang sarili at makipagtulungan sa investigasyon ngayon ng DOJ para nga matapos na at masolve itong kwento sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Okay, siguro panghuli, Marno, may binabanggit si Attorney Kapunan kanina na may mga hawak silang mga affidavit umano na maaring makapagbigay linaw dito sa nangyaring pagkawala ng ilang mga sabungero, no? Nagpahapyaw ba si Attorney Kapunan sa inyo kung sino-sino itong mga nakalap nila mga pahayag? Alex, wala, no? Hindi nilabas yung detalye kaugnay sa mga affidavit na yan. No? Ang kanina nga natanong kung ano bang possible motive nitong si Julie, kung bakit inaakusahan itong si Ang. Ito ba ay may taong nasa likod? Ang sagot lang ni Atong Ang no comment, no? Lalo nung natanong siya kung ito ba ay may kaugnayan doon sa kanyang mga negosyo. Ayun, baka kasi yung mismong circle nila Atong Ang, baka may bangayan. Wala bang binanggit ang ganon, Mar?
Alex, walang nabanggit partikular do sa bangayan, no? Ang tinuturo nila, ang dinidiinan nila itong si Julie Patidongan na notorious daw talaga. Nagulat nga raw siya nung malaman niya na may mga criminal record pala ito dahil actually pinagtiwalaan niya daw to sa farm at yung ibang mga project niya na ipinagagawa, no? Kaya nagulat siya na may mga criminal record way back 2019 itong si Julie Patidongan at yan yung sinasabi niya ngayon na actually pinagplanuhan din daw siya, pinlano siyang dukutin at ipatubos at eventually ay papatayin din daw ng grupo nitong si Julie Patidongan. Sige, antabayan na natin ang update ukol dyan sa usapin ng mga nawawalang sabungero. With that, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan po sa Campo Crame.